The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Alam niyo po ba yung pangalan ng isang tao? Noong panahon po sa Biblia, hindi lang basta siya pangalan. Meron po siyang meaning, yung identity, even yung purpose ng tao, nakaakibat dun sa pangalan na binigay ng magulang. Kaya nga ngayong kapanahonan ng Pasko, ano po ba yung inaalala nating pangalan? Yan po yung pag-uusapan natin sa Matthew chapter 1 verse 21. Kasi hindi lang basta sinabi yung pangalan ng darating na Mesaya, sinabi rin ang dahilan kung bakit siya pinangalanan ng ganito. Sa Mateo 1:21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. In English po sabi, you shall call his name Jesus for he will save his people from their sins. Ito po yung nagpakita yung anghel kay Maria at sinabi, pagbubuntis mo nga itong bata na to at walang kinalaman dito si Joseph kasi pagka merong similya ng lalaki yan, magiging makasalanan yan. Kaya po walang involved na human being kundi lang po yung sisidlan lang po ni Maria. Siya po ay born of the Holy Spirit, yung po yung anak siya ng Diyos dahil hindi dapat malagyan ng ng tao. Otherwise, sabi sa Bible, through one man, sin entered the world through Adam. So pag sinabi pong Yeshua, ibig sabihin po niyan, the Lord saves. Hindi aksidente po yung pangalan niya. Pinili ito ng Diyos to reveal His mission dito sa lupa. Si Jesus po hindi dumating para lang maging magaling na teacher, healer, or magandang ehemplo, although lahat siya, yun siya, no? Dumating siya with one ultimate mission, to save us from our sin. Ito po kasi yung realidad. Lahat tayo po, the Bible says, for all have sinned and fall short of the glorious standard of God. Yung sin po natin, na minana pa kay Eva at Adan, it separates us from God. At kahit gaano kakabait, kahit gaano karami mabuting gawa natin, unfortunately, we cannot save ourselves. Otherwise, pinadala na lang ni Lord accountant. Binibilang na lang ilan na good works mo ay nabawasan, gumawa ka na masama kahapon. Not by good works, the Bible says. Dito po pumapasok yung kagandahang loob ng Diyos. Kaya sabi sa Bible, it is only by grace ka maliligtas. In His great love for us, pinadala po niya anak niya para tayo maligtas. Hindi po siya dumating to condemn the world, but to save the world. Kaya kapatid, kung iniisip mo na, Pastor, hindi mo ako kilala. Sobrang dami kong ginawang kasalanan. Napakasama kong tao. Napakalaki beyond the redemption. Let me tell you something. Walang kasalanan na hindi kayang bayaran ng dugo ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Walang sugat na hindi kayang pagalingin ng kanyang pagmamahal. Ang pangalan niya mismo, ang assurance, the Lord saves. Yeshua, Jesus. Kaya ito po call to action natin ngayong Pasko. Huwag natin kalimutan ang tunay na dahilan kung bakit natin ito pinagdiriwang. Si Jesus ay dumating upang bigyan tayo ng bagong buhay at tunay na kalayaan mula sa ating mga kasalanan. Isuko mo sa Kanya ang puso mo. Tumawag ka sa Kanyang pangalan at mararanasan mo ang kaligtasang inaalok niya. Mateo 1:21. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tayo po'y magdasal. Panginoon, again, Lord, this week we talk about the real reason for the season. Mas excited kami minsan sa bagong gadget, sa bagong TV na mabibili namin na magiging sale this Christmas. Mas kilala ng bata minsan si Santa Claus kaysa kay Jesus. So Lord, masyado na minsan naging materialistic at commercialized ang diwa ng Pasko. Huwag namin kalimutan, Lord, ang reason kaya ka bumaba ay upang tubusin kami sa mga kasalanan na hindi namin kayang pagbayaran. Salamat, Jesus, sa ginawa mong sakripisyo. Hindi ka na natiling sanggol sa sabsabat. Nabuhay ka at namatay sa krus at bumangon on the third day upang kami ay maligtas. Salamat sa iyong ginawa. Sa pangalan ni Jesus. Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides.